Inaasahan ng Senate Impeachment Court ang pagharap sa Lunes o kaya sa Martes ni Atty. Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos matanggap ng Central Records ng OVP ang ipinadalang subpoena ad testificandum nitong Huwebes, July 9. Babala ng korte, posibleng patawan ng kontempang opisyal kung hindi ito sisipot sa paglilitis. Like any other compulsory process, the court, kapag merong hindi pagsunod sa kanya, pwedeng ma-show cause siya for contempt. Ang tinatawag na show cause dito, isang party na nagpapasunod o na nagpapa-issue ng subpoena na yon at na-issue nga yung subpoena na yon can ask the court to ask back the witness kung bakit hindi siya nakapunta at hindi siya tumalima doon sa subpoena ng inisyu sa kanya para malalaman ng korte kung meron bang justifiable reason ng hindi niya pagpunta. Batay sa inisyong subpoena ng impeachment court, mahigpit na iniuutos kay OVP Chief of Staff Atty. Zuleika na humarap sa Senado sa July 13 at 14 alas 2 ng hapon. Gayunpaman nilinaw ni Atty. Reggie Tonggol, ang tagapagsalita ng impeachment court, na sa Martes, July 14 pa talaga ang aktwal na inaasahang pagsalang bilang testigo ni Atty. Lopez. Samantala, para sa pagpapatuloy ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, sa Lunes, July 13, unang sasalang bilang testigo ng prosecution si Attorney Jeremy Lotoc, ang Regional Director ng National Bureau of Investigation o NBI. Paliwanag ni Attorney Tonggol, nakadepende sa House Prosecution Panel at Defense Team kung gaano katagal ang magiging pagsusuri kay Attorney Lotoc. Matatandaang ang unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Calilung ay inabot ng 2 araw para sa kanyang direct at cross-examination. So it might also be the same with Regional Director Attorney Lotoc on Monday. So we expect siguro a long trial date on Monday just to try to finish the direct examination, the cross-examination, the redirect examination, and the recross examination. Dahil dito, walang kasiguraduhan ayon kay Attorney Tonggol kung kakayanin ng korte na matapos ang isang testigo sa loob lamang ng isang araw. Well, like with anything in this world, wala na certain. So, depende talaga yan doon sa bilis ng pagtatanong, bilis ng pagsagot, at yung bilis din nung proseso na mailatag nung prosecution yung kanyang ebidensya. However, there might be circumstances that will need to have the day extended or even continued the next day. Samantala, nakahanay na rin ang susunod na testigo para naman sa darating na Miyerkules, July 15, kabilang si Captain Belinda Bello, ang Legislative Security Bureau Executive Director ng House of Representatives Office of the Sergeant at Arms. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.